ditong valedictorian. Alam niya kung bakit maputi ang manok sa tinola. Dahil daw may papaya. Sa hindi tumawa, tanungin niyo sa kanya. Amen, praise the Lord. Panggising lang yan. Amen, nakakatuwa ang Lord. Talaga pag ikaw kakanta ng papuri sa kanya, sarap na pakiramdam. Pero pagkakanta ka ng mga makapundong awat, hindi ko sinasabi huwag kumanta, minsan lalo ka nalulungkot eh. Kunin mo na ang lahat sa akin. Tama, kinukuha. Samantalang kay Lord, salamat, salamat. Pag nagpapasalamat, may blessing, di ba? Pag nagpapasalamat, ibig sabihin, may biyaya at pagpapala na binibigay ang Diyos sa atin. Hindi ka makakanta na salamat, salamat kung talagang wala. At nakita ko kanina, halos lahat kanina tuwan-tuwa. Ibig sabihin, lahat tayo dito may blessing na tatanggap sa ating Panginoon. Amen? Sa gaya nga ng ating team for this year, sabi nito, lagi natin binabanggit ba yan? Pagkagising, ako ay blessed, ayoko ma-stress. Parang wala na nagsabi. Amen. This year is the year of answered prayer. Yan ang lagi natin dinideclare. Yung ating mga panalangin hindi nasagot noon, sasagutin ni Lord ngayon. Basta sa kanyang tamang panahon. Lagi nating kadikit yan, pagkat mas alam ng Lord yung tamang panahon para sa ating lahat. Amen? May tamang panahon yan. But we pray this year na po yun, Lord, kung ano man yun. Pero ako naniniwala, marami nang sinagot na prayer dito. Amen? Yung iba, nagsulat doon. Kung 10 yun na isulat, 7. Baka iba ron, nakakalima na. Ilang buwan pa lang tayo. Next year, siguro sa katapusan ng taon na to, kung lolobin na Lord, susulat natin yung mga blessing ng Lord sa atin this year. Okay ba yan? Amen. So, this is the year of answered prayer. Lagi ko itong tinatanong at lagi isa lang naririnig ko sagot. May blessing ng sinagot si Lord sa kanila. Amen? Okay, so, ito yung 3-part series natin sa missions, Ito na yung huli. Purihin ng Panginoon, natapos ko to kasi supposedly dapat wala ako ngayon. Sabi ng Lord, tapusin mo muna yung series na mission. At so, okay, mawawala sa mga susunod na mga linggo. Talagang mga energetic yung mga tatayo dito, Kung energetic ako, mas energetic yung mga yon. Mga galing yun sa mga kung saan-saan. Amen. Kaya huwag po kayong mawawala dahil hindi nyo maririnig yung salita ng Lord na ipaparating doon sa mga kapatid na gagamitin dito. Amen? So asahan ko ba, nandito kayo? Mas maganda nga, mag-invite kayo dahil maraming hinanda ang Lord para sa atin. Kaya sabi mo, humanda ka sa blessing ng Lord. Parang hindi, akin lang yun. Akin lang yun. Amen? Okay. Tandaan, ang totoong Kristiyano, may mission, di ba? Lagi natin sinasabi. Hindi tayo pinanganak sa mundong to na wala lang. Hindi tayo pinanganak sa mundong dito na walang silbi. Amen? Lahat tayo dito may silbi. Dahil tayo dito, anak ng ating Panginoon. Kaya tayo ay may mission. Kanina, nagkaroon ng confusion dahil last week, nasabihin ko nga pala si Brad Leo. Hindi ko naman alam na ready pala agad itong batang ito. Sabi ko, mag-ready ka. Ready nga talaga, Sister Daisy. Pag next week, ikaw, huwag kang galala. Mamaya naman, di ka makakaligtas Amen. Kaya praise the Lord sa buhay ni Brad Leo. Nakakatuwa. Dahil lahat ng ating, pati yung mensahe, pati yung devotion, mamaya yan, maririnig nyo in synchronization. Dahil ang Lord pag nagsalita, although wala pinag-uusapan yung mga mensahero, yung worship leader, yung devotion, yung salita niya, iisa lang. Amen? Ibig sabihin ng Panginoong Hesus, ang Holy Spirit ang gumagalaw. Okay, ikaw, nagagawa mo ba mission mo? Yan ang tanong. Yun na. Alam mong may mission ka, ang tanong, nagagawa mo ba yung mission mo? Ayan, yan lagi natin tanong. Huwag niyo na ako sagutin. But I hope and I pray, nagagawa natin yan. Dahil nagkakaroon lang ng silbi ang buhay, pag nagawa mo talaga yung pagkakalikha sa iyo ng Lord. Tama? Amen? Di ba, minsan meron akong nagsasabi sa akin, parang kulang ang buhay ko, parang hindi maganda yung buhay ko, maganda naman yung trabaho ko. Ay baka may pinapagawa ang Lord sa iyo na hindi ko pa nagagawa. Amen? Kaya minsan nga, nagtanong ako, may Bible study natin, sabi niya di ba tayo mga Kristiyano, handa talaga tayo kahit anong mangyari. Kaya lang, sila may takot. Sabi ko, ano ba yung takot? Baka hindi ko pa nagagawa yung pinapagawa ng Lord sa akin. Napakahirap nun, masakit naman talaga. Okay, so how to accomplish your mission? Nung unang na pag-aralan natin, we should focus to Jesus lang. Tandaan, magagawa natin ang mission natin kung ang mata natin nasa Panginoon. Napansin niyo ba yon? Pag sino rito yung mahilig pag naglalakad, nakatingin ka sa langit? May mga ganun. Naalala ko nung bata ako, pag dumadang eroplano, kakawayan ko. At tapos sasabihin ko yung kamag-anak ko nasa, ay, Tito Rudy, nung bahaya ako ngayon Ngayon, pag nakatingin ako sa langit at kulay asul, laging kulay asul dahil walang bagyo. Napapanatag ba kayo? Kasi yung color blue raw is color of peace, kapayapaan.
Amen. Kaya pag titingin ka sa langit, always remember, kausapin natin si Lord, nato sa Lord eh. Kaya focus tayo kay Lord, tingin tayo kay Lord at makikita nyo ang gaan ng pakiramdam nyo. Ngayon ang tanong, sino yung mga taong nakatingin lagi sa lupa? Mga taong may nilalakad ka. Ba't ganito buhay ko? Ganito na lang lagi. Walang pera. Andiyan na naman si Judith. Yung mga taong nakayuko lagi, may problema. Pero yung mga taong nakatungin kay Jesus, lagi nakatingin sa langit. Amen? So, ugaliin natin, ang focus natin sa ating Panginoon. And then we grow. Sa buhay natin, hindi tayo pwedeng, baby tayo, ang cute-cute, tama? Lahat mas siguro ito, cute ng baby. Tingnan mo katabi mo, kung cute yan. Hindi, nung baby. Amen? Ang cute ng mga bata eh. Tayo, cute din tayo noon. Pero, kung 40 years old na, ganun pa rin ang itsura mo, hindi na. So, dapat nag-grow tayo sa ating pananampalataya. Sa ating Panginoon, kayo nagpapasalamat no, in behalf of Pastor Leonora. Purihin ng Panginoon sa buhay niyong bawat isa dahil nakikita namin yung paglago ninyo. Amen? Talagang lumalago kayo sa Panginoon. Meron mabilis lumago, meron naman talagang dahan-dahan lang. But suma total, lumalago tayo lahat sa Panginoon. Amen? Makikita mo talaga araw-araw as you grow up. Sabi nga nung kanta, no? Daily as I wake up, no? Nakikita natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. At araw-araw na nagigising ka, excited ka, hindi dahil may problema. Nagigising ka kasi alam mo ang buti ng Lord sa buhay mo. So, you grow up with the Lord. So dapat tayo, lumalago tayo sa ating Panginoon. Amen? Yung bata, 1+1, alam, di ba, nung elementary, tapos nag-high school, nagiging algebra na, pag nag-college pa, engineering kinuha niyan, calculus, we grow up. Amen? Dati, ang alam mo lang, magsaing, natuto kang magluto ng itlog, natuto kang mag-adobo, natuto kang mag-kare-kare, may marunong mag-kare-kare dito? Parang wala marunong mag-kare-kare, lahat itlog lang ang alam. Dapat nag-grow up tayo. Amen? Okay. So, pangatlo, how to accomplish your mission. This is the last part. So, tignan natin yung kasabi sa atin ng ating Panginoon. Okay. Ang command sa atin, ito. Ito yung utos sa atin. Sabi nga, ito yung utos nang bumalik ang Panginoong Isus sa langit. Sabi na sa Matthew 28, sabi nga, Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth is given to me. Therefore, go and make disciples. Tandaan, kaya tayo nandito, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Lord, kaya tayo rito nagpapalakasan, kaya tayo nandito nag-aawitan sa ating Panginoon, isa lang ang dahilan, ang maghayag ng mabuting salita ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon sa buhay ni Sister Dang. Nung isang araw, nandun kami nag-Bible study. Amen. Masipag tong kapatid na to mag-invite eh. Ganun lang. Kung ang mission mo mag-invite ka na mag-invite. Si Andrew nga, in-invite lang si Peter eh. Nakita niya, si Peter ang ginamit. Amen, kung yun ang gift, no? So yun, nakakasunod ka sa utos. Kung yun yung mission mo, mag-invite ka na mag-invite. Kasi iba-iba yung ating sukatan. I mean, iba-iba yung gift na binigay sa atin ng Lord. Sabi niya, make disciples. Maghayag ng mabuting balita. At pag nandito na na-share na, invite natin sa loob ng church para matrain. Hindi lang para matuto, kundi para bukas pakalawa naman, si Sister Dang naman ang gagamitin. Amen. Ganun lang naman yun. Kaya natutuwa ako. Si Leo, nandito ngayon. Mga Sister Daisy, bukas makalawa, iba yung gagamitin dito. No? Bakit? Kasi tayo, tinitrain tayo ng Panginoon, hindi lang para sa atin sarili, kundi maahayag naman yung mabuting balita sa mga kakilala natin. Tama? Yung kabutihan ng Lord, ha? O si Ate Flor din, gagamitin ng Lord dyan sa kanilang tahanan, sa kanilang sambahayan. Di ba? Napakasarap nung pagdating mo sa langit, oy, Sister Flor, anak, salamat. Ikaw yung ginamit ko sa pamilya mo. Diba? Ang magsasabi sa atin, sino? Si Jesus. Kaya sabi niya, well done, my good and faithful servant. Kaya nga, therefore, go and make disciples, teaching them to obey. Kung paano tayo sumusunod, ganun din yung tuturo natin sa kanila na sumusunod sa ating Panginoong Isus. Mahirap sumunod kung kani-kanino maliligaw ka. Tama? Pero kung isa lang ang tinitignan natin, alam natin, hindi tayo maliligaw ng landas. Lalo na sa mga nangyari nung ayoko yung takutin. Pero kung titignan nyo talaga ang mga pahayagan, ang social media, ang gobyerno lang natin ngayon, hindi mo na maintindihan eh. No, hindi ako against sa gobyerno, pero nagkakagulo sila. Hindi ko na nga makanta yung kaibigan ko, kaibigan mo. Parang hindi na nga, ganun eh. Wala po, sa mga nanonood online pa, wala po ako pinaririgan. Pero ibig sabihin, nagkakaroon ng rift, sabi nga. Sa Israel, Iran, nagkakabangga na naman sila. Alam naman natin at laging merong nun. Pero kung titignan mo sila, bakit? May epekto yun sa ating pang-araw-araw na pamumuhay eh. Bakit kanyo?
Hindi magkasundo yung mga namumuno, hindi magkasundo yung nasa ibang bansa, naapektuhan ng pagtaas ng bilihin, tama? Yan sa Israel na yan, tsaka sa Russia, tumaas yung gasolina eh. At syempre, pag hindi nagkakasundo yung mga namumuno, naapektuhan yung serbisyo publiko. Kung sila ang titignan natin, magwo-worry tayo. Kaya ang tingin natin lagi sa Panginoong Hesus. Dahil ang sabi niya sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag ka nga mag-worry. Oo, nag-worry na eh. Diba? Sabi ng Lord, hindi nga tayo iiwanan eh. Lagi ko nga itong pinapala sa'yo, 3 taong pandemya, nasan tayo? May nagutom ba? Wala. Bakit? Mabuti si Lord. Hindi sa barangay captain, ha? Si Lord. Amen? Okay, if we obey, this will result multiplication. Yung pag-aaralan natin, yung isa sa mission ni Apostle Paul sa second missionary journey niya. Dito siya. Sabi sa Acts 14:21-23, ang magandang balita ay ipinangaral ni Pablo at Bernabe. Tandaan, pag nasa mission ka, mas maganda may partner ka. Kagaya kami ni Pastoral Leonor, kami talaga tag team niyan ever since, no? Na kung kami gagamitin. Sa maganda, kung mag-asawa ka partner mo, kung hindi naman kaibigan mo, maganda yung nagkakatulungan kayo sa ministry. Amen? Diba? Sabi nga, pinadala ko yung mga alagad ko, 2x2s. Maganda, meron kang, kasi bakit? Nagpe-pray kayo sa isa eh. Amen? Kaya si Pablo at si Bernabe ang magkasama sa Derbe. Sabi na, pinangaral nila. Ibig sabihin, pareho kayo gagamitin, walang mas mataas. Siguro kung mataas lang, si sa amin ni Brad Emmanuel, mas mataas lang ako ng konti sa kanya. Hindi, joke lang. Walang mas mataas, si Lord lang ang mataas. Kaya marami silang naikayat na maging alagad. When you open your mouth to the Lord, bahala si Lord. Labi nga, di ba, kung naalala nyo, nag-aral tayo, success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ in the power of and leaving the results to. Ang sabi, you take the initiative. Ibig sabihin, ibuka mo lang ang bibig mo, bahala si Lord kung tatanggap yan o hindi. Tama? Ang mahirap, tayo mismo, hindi natin maibuka yung ating bibig. Eh sila, binuka nila yung bibig, nangaral sila, at sabi, maraming nahikayat. Tapos, nagbalik sila sa Listra, Iconia, Antioquia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad. Tandaan, isang katangian ng isang mananampalataya, nagpapalakas ng loob. Tignan mo yung katabi mo kung lumalakas ang loob mo pag nakikita mo yan. Dapat pag nakita mo talaga yung kapatiran, hindi yung makatama, utangan lang ako yun. Dapat, dito si Francis, kamusta ka na? Alam mo, natutuwa ako sa buhay mo, paganda ka ng paganda. Tignan mo yung katabi mo kung paganda ng paganda yan. Amen? Parang hindi ka tumatanda. Ikaw, Brad, papugi ka ng papugi. Nagiging shaggy ka lang talaga. Alam mo yung shaggy? Tamo, inulit pa, nakakasar, Siya gilid na lang. Mas maganda naman shaggy kaysa shato. Siya tok-tok na lang. Pero pogi pa rin. Amen? Kasi ang Kristiyano, baby face. Tignan mo yung katabi mo kung baby face. Kami ni Leo, baby face talaga Amen? Nagpapalakasan ng loob, hindi naghihilahan. Tandaan, pag pumasok ka sa iglesia ng kapatiran, iglesia ng Panginoong Hesus, hindi bibigat ang loob mo. Tago tayo, si pastor, baka nakita, nakachinelas lang ako. Tago tayo, sisitayin ako ni pastor na yung damit ko. Hindi ganun. Nandito tayo sa loob ng iglesia para magpalakasan. Para mag-pray, para umawit ng papuri kay Lord, para paglabas natin, hindi mabigat yung loob natin, naggalak ka kasi bakit? Nakatagpo ko na naman si Lord. Amen. Nagpapalakasan ng mga alagad at pinapayuhan, nagpapayon, manatiling tapat. Hindi niya sinabing, huwag ka na nga mag-pray sis, wala nangyayari sa buhay mo. Hindi ganun. Amen. We pray for each other. Amen. Kaya nga tinatanong namin kami sa BS, tinatanong namin, prayer request ka ba? Ngayon, kung hindi namin naitanong, ikaw mismo lumapit. Alam ko, ibang kapatiran dito, nagme-message talaga. Pastora, pa-pray. Okay lang yun. Amen. Ako rin naman, nagsasabi ko sa inyo, ipapray nyo nga ako. No man is an island, lahat tayo naririnig ng Diyos. Amen. Ang mahalaga, nagpapalakas. Amen. Ang sabi rito, manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo. Ito mahirap. Ang kalaban ng gugulo. May problema talaga. May problema.
aminin natin ang totoo, yung buhay ni Kristiyano, masayang tunay. Pero may problema. Alam niyo yung kanta ngayon? Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Hey! Tunay. Masayang tunay. Pero may problema, taglay. Hindi madali ang buhay. Ipokrito ka pag sinabi mo, bless na bless ako, Lord, lahat maayos. Ha? Wala sigurong ganun. Kahit sa ministry, no, Pastor Joby, may problema ba doon sa ministry minsan-minsan? Oo, di ba? Opo, agad eh. Totoo naman yun, kahit sinong church may pinagdadaanan. Walang may problema. Bakit? Ang diablo nang gugulo. Sabi, si Pastor Pablo na to, dumanas muna tayo ng maraming kapig. Ito nga, kapighatian ang ginamit eh. Alam mo, problema nila, Starbucks. Bakit Starbucks, Pastor? Kapig-hatian. Wala, score na yun. Kalimutan na natin. Upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Minsan talaga may pagdadaanan ng hadlang. Hindi madali. Lahat may pagdadaanan ng pagsubok. Sino ba nag-aral mag-bike dito? May nag-aral ba mag-bike dito? Lahat kayo marunong mag-bike? O hindi. Lahat na nag-aral mag-bike, may sumemplang ba? Nagmotor, may sumemplang ba sa motor? Noong una nagmotor, ikaw, sumemplang ka ba? Buti naman. Ako nga nakabangga pa, kaya yun ako magmotor rin eh. Dadalas ka talaga, hindi madali ang buhay. Alam niyo, kaya nga nag-aaral tayo sa eskwelahan, di ba ang tawag natin doon? Test. Kasi tinetest kung alam natin. Mahirap kaya mag-aaral, di ba? Mahirap ang buhay. Pero alam niyo, mabuti ang Diyos. Mahirap ang buhay, pero mabuti ang Diyos. May pinagdadaan ng kantunay, pero tapat ang Diyos. Pinagpala tayo, totoo yun. Hindi mo pwedeng, hindi tanggapin yung pananampalat, yung sinasabi ng Lord that we are charito. Why? May verse, Ephesians 1:3, Ephesians 1:6. Pero yun ang katotohanan ng buhay. Sa bawat promised land, may gulayat. Amen. Huwag tayong dito na talagang maganda ang buhay, oo, pero may pagdadaanan at tunay din. Amen? At sila, pinagdaanan nila yun. Bago mo marating ang promised land, meron kang pagdadaanan ng mga gulayat sa buhay. Amen? Okay, sabi doon, sa bawat iglesia, nagtalaga sila ng matatandang namumuno. So they delegate, kagaya ng ginagawa ni Pastor ngayon, ikaw muna rito, ikaw muna. Kasi hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng siya lang. Kaya alam, minsan may pakyaw talaga, ikaw din devotion, ikaw pa yung messenger, ikaw yung worship coordinator, pero bira nangyayari yun, amen? Minsan ikaw opening prayer, tsaka praise and worship, okay lang yun kasi magkakasunod naman talaga. Tsaka nagtitrain tayo rito, bukas makalawa, iba naman, pag may bago naman, di ba? So nagtatalaga talaga sila, hindi pwedeng si pastor lang ang magaling, hindi, walang ganun. Lahat tayo gagamitin ng Lord, amen po ba? Kalabitin mo yung katabi mo, gagamitin ka ni Lord bukas. Tamo, yung bukas ayaw na nila sabihin. Bukas na naman. Amen? At matapos manalangin at mag-ayuno, they have always prayer in their life. Hindi pwedeng mawawala ang prayer sa buhay. Amen? Yun yung series namin sa Bible study sa Zoom. Hindi matapos-tapos sa prayer. Bakit? Kasi hindi talaga matatapos-tapos ang topic sa prayer. Napakarami niyan. Kasi bakit? Tinuruan tayo ng Lord paanong gagawin natin. Sabi nga ng mga disciple, hindi na sinabi, Lord, turuan mo kami paano magpaalis ng masamang espiritu. Ang sabi ng mga disciple kay Jesus, teach us how to pray. So yung mga disciple, kasama si Jesus, nagpapaturo pa mag-pray. Paano tayo? Si Jesus nga, nandito sa lupa, nagpe-pray. Sino tayo? Kaya nang sabi, mag-pray at mag-ayuno. Mga kapatid, I hope, siguro pag-aaralan natin yung mga benefits ng fasting sa mga susunod na pag-aaral. Pero maganda nagpe-prayer and fasting. Hindi fasting lang ha. Iba kasi fasting lang yung pagkukuha ng alam ng dugo yun. Pero yung prayer and fasting, pag naranasan nyo, ibang epekto sa buhay. Amen? Si Esther, tama? Esther, di ba? 3 days and 3 nights, nag-prayer and fasting sila dahil mabigat yung kanilang nilapit sa Diyos. At nakita natin kung paano kumilos ang Diyos. Amen? At matapos ito, tinagubili nila sa Panginoon. So they pray for the brethren. Kapatid, pinagpe-pray mo ba yung katabi mo? Yung si Pastor Joby, talagang amen talaga. Paano anak yung katabi? Amen? Sa kanilang pagtitiwalaan, nandun yung kanila pare-parehong pananampalataya sa Diyos. Amen? So sa tatlong verse na, tignan natin, anong makukuha natin? How to accomplish your mission? Number 1, minister to others. Sabi dito, ang magandang balita ay pinangaral. Ano ba yung nagmi-minister? Nagtuturo, nagpapalakas.
Nagpe-pray para sa iba. You minister to people. Amen? Hindi ikaw lang ang sentro ng mundo. Lagi ka natin sinasabi to, hindi pwedeng ikaw lang ang pinagpe-pray. Dapat ikaw din nagpe-pray sa iba. Ikaw din hinihikayat ng iba. Ikaw din nagpapalakas ka sa iba. Amen po ba? Hindi pwedeng lagi na lang ikaw nagpapapray o ikaw na lang yung lagi pinapalakas. Dapat ikaw din ginagamit ka ng Lord sa ibang tao. Marami kami ritong kilala, marami kayong kilala, hindi namin kilala na pwede niyong i-minister, tama? So lahat tayo, meron tayong circle of friends. Kahit ito si Leo, alam ko marami kaibigan to si Leo. Leo, marami ka pa kaibigan? Nagpe-pray na. Amen? So lahat tayo, maraming kaibigan na pwedeng i-minister. Ganun ang ginagawa nila. Kung gusto mong mag-grow sa mission mo, ngayon pa lang mag-minister ka na. Amen? May kaibigan ba kayo rito lahat? Lahat ng may kaibigan, magsabi ng amen. O, lahat ng may kakilala, magsabi ng amen. Lahat ng may kamag-anak, magsabi ng amen. Sa kamag-anak, medyo humina, ano? Parang wala akong kamag-anak. Lahat tayo meron. Mag-minister tayo sa kanila kasi yun yung unang mission natin. Sabi nga, you will be my witness in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So mag-minister. Ipakilala si Jesus. Ipag-pray sila. Amen? Napakaganda nito. Halimbawa, may magme-message kita, Dang, pag-pray mo naman ako. Diba? Ha? Ako? Pag-pray kita? Diba? Ang sarap pakinggan. Parang, bakit ako? Bakit ikaw ang nakita nilang mag-text sa'yo? Bakit alam nila may Kristo ka sa buhay? Amen? Sister Daisy, pumunta sa'yo, pag-pray mo naman ako. Teka, wala si Brad Emmanuel. Hindi, ikaw na lang mag-pray. Usapang babae ito. O, diba? Nakikita nila sa'yo si Jesus. Hindi yung tatalikuran mo. Misa si Flor, pauwi pa lang. Uy, Flor, pag-pray mo ako, may problema ako sa mister ko. Sige, pag-pray natin. Pero pag gano'n, huwag nyo chichismis, ha? Gagamitin tayo na, yun lang ay ministering na. Pagpapalakas na yun sa kapwa. Amen? Sabi sa Romans 15:16, upang maging lingkod ni Kristo, Jesus, at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga itil. Ipinangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos. Si Apostol Pablo, ang talagang sentro ng buhay niya, mahayag ang mabuting balita ng Panginoong Jesus. Ang tanong, tayo ba pinapangaral natin? Amen? Kaya nga minsan, sumama kayo sa evangelism. Siguro kung lolobin ng Lord, pag lumamig, hahayo na naman ulit tayo. Kanina, praise the Lord, doon, napuntahan namin ni Pastor Leonor isang bahay dito at napag-pray natin. Pag-pray natin na makasama natin sila rito. Amen? Sabi dito, mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog nakalugod-lugod sa Kanya dahil sila'y ginawang banal ng Espiritu Santo. So, ang unang mission natin, to preach the good news of the Lord. Amen? Sabi dito sa Ephesians 4:12, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Equipping, nagte-train. So, works of service, nagtutulungan. Building the body of Christ. When you pray for someone, when you teach Jesus to someone, you're building the body of Christ. Parte tayo. Pagdating sa langit, wala nang Shekinah grace, wala nang CCF, wala nang anong CF yan. Wala nang Emmanuel Ministry Institute, wala nang Church of God. Isa na lang tayo. We are the body of Christ. Amen. At pag nasa langit na tayo, lahat yan, kabady-body na natin. Si Jesus ang ating head. Siya ang ating ulo. Amen? So I pray and I hope lahat tayo nagbi-minister. Okay, tanong. Bilang individual, ayan ha, makinig, bilang individual, meron na bang ini-impress si Lord sa iyo na i-minister mo? Parang wala. Bilang individual, meron na bang napipisil, meron na bang ini-impress ang Lord sa iyo na ito, Estra, pag-pray mo to. Ito, Gina, pag-pray mo to. O ito, Dam, pag-pray mo to. Ito, Emmanuel, pag-pray mo to. Gusto ko silang maligtas. May na doon na ba? Hindi ko alam, ha? Pero kasi ang Lord will impress some people to your heart. Para ma-share. Minsan, hindi lang alam isa eh. Minsan, marami. Amen? So, dapat ganun, naririnig natin. Kasi ang gusto ng Lord, lahat makakilala. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, anong klaseng nanay o tatay tayo o kapatid tayo kung yung magulang natin, hindi natin pinapag-pray. Anong klaseng nanay ka o tatay ka kung yung anak mo, hindi mo pinapag-pray. Mga nanay, pinagpe-pray ba mga anak? Mga tatay, pinagpe-pray ba mga anak? Mga may asawa, pinagpe-pray ba asawa? Parang humina doon. Hindi, joke.
Mga anak, pinagpe-pray ba ang inyong mga magulang? O ba, praise God, nag-amen yung bata. Nakakatuwa na. Yun yung ating unang misyon, yung ating pamilya. Napunta ka sa langit, praise the Lord, pero nanay, tatay mo, kapatid mo, naiwan. Dapat pinagpe-pray na natin sila. Mahirap mag-minister sa pamilya, sa totoo lang. Pero walang mahirap sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga natuwa ako nung nagpunta kami kina Sister Dang, nandun yung kanyang kapatid. Amen? Through her life, mapiplister yung buong sambahayan. Amen? Your mission is to make missionaries. Tandaan, hindi nagtatapos sa atin yung mabuting balita ng kaligtasan. Hindi nagtatapos kay Joby, kay Emmanuel, kay Wendell, yung mabuting salita ng kaligtasan. Kailangan maipasa yan. Tandaan, ang Kristyanismo ay movement. Ito isang pagkilusan, sabi nga sa Tagalog, pangit na pakinggan, parang kilusan Mayo Uno. Pero totoo, ang Kristyanismo ay isang kilusan. Bakit? Kumikilos tayo, hindi tayo patay. Gumagalaw ang Kristyanismo, tama po ba? Gagalaw yan. Kasi bakit? Ang gusto ng Lord, dumami eh. Pangit masabihin, pero nagre-recruit din tayo eh. Nire-recruit natin through the word of the Lord. Amen? When we share the word of God, hayaan na natin ang banal na spiritong humawak sa kanila at ipag-pray natin na sila rin ay makasama natin dito. Amen? Pangalawa, ito mabigat. Act your assignment. Tanong mo yung katabi mo, may assignment ka ba? Ayan. O, sino mga nag-aaral? May assignment ba kayo? Sila may assignment daw. Kanina natuwa ako yung mga bata. No? Anong gusto niyo pag-pray? Pastor, yung module. Nahirapan yata sila sa module. Sabi siya, mag-pray natin. Bawat isang Kristiyano may assignment. Gawin natin yung ating assignment. Whatever it takes. Kasi bakit? Sa totoo lang, mahirap. Mahirap maghayag ng mabuting balita. Mahirap mag-invite. Mahirap na sabihin mo yung pamilya mo, i-invite mo. Tama ba? Nag-i-invite ba tayo ng pamilya, kaibigan? Mahirap ba hindi? Mahirap. Mahirap, kota nyo. Pero ang sabi rito, kahit anong mangyari, gawin natin. Kahit mahirap. Bakit? Utos ng Lord eh. Kung in-invite mo ngayon, pag-pray mo, bukas uli, invite mo. Makukulitan din yan. Sabi nga doon sa kasabihan, walang matimtimang birhen sa time-team manalangin. Parang ako lang nakakaalam na. Pag-pray mo, lalaglag din yan. Rito, sabi rito, ito yung assignment natin. Maghayag ng mabuting balita. Maghayag ng kabutihan ng Lord. Sabi nga dito, teaching them to obey. Yan yung assignment natin lahat eh. Matthew 28:18-19-20. Yan yung utos sa atin ng Diyos. Tayo tatandaan natin yan. Make disciples. Yan yung assignment natin. Kaso, pastor, mahirap. Para sabi mo, Lord, mahirap. Totoo. Mahirap. Kahit kaming pastor na, nahihirapan pa rin. Pero ito sabi ng Lord, pag-aralan natin. Sabi dito, sa pagsunod ng assignment, minsan may hadlang. Tama ba hindi? Si Pastor Joby, alam ko to, nag-i-invite sa lugar niya. Kaso minsan tutuloy ka pala. Ay, hindi ho. Sige ho, salamat po. Tama ba? Sige po, next time na lang po. May hadlang. Bakit? Lahat ng promise land, may giant. Ito yung sinasabi ko kanina di ba? Ang mga Israelita, sabi niya, conquer the promised land. Pero may Hivite, may Amorite, may Termite na rin yata doon May hadlang doon. Hindi naman yan na walk in the park na nandun yung promised land. Hindi, may giant. Nakita nga nung espiya, sabi niya, malalaki sila. May hadlang. Ano ba? Sabi dito, sa pag may mission, may konsumisyon. May mangiinis sa'yo talaga. Baba, punta ka dyan, Ay, tagay ka muna. Tapos nag-share ka ron, nagpapatugtog lang malakas, may asong kakahol, may batang takbuhan ng takbuhan. Bakit? Mamaya tingnan natin bakit. Ano ba? Pag may blessing, minsan may hadlang. Sige, sino rito yung may gusto ng kotse? Uy, nahiya pa sila. Yung totoo. Sino gusto may kotse? Pag may bata, Lord, pagpalain mo yung dalawang bata, yung bigyan ng kotse. Totoo sila sa kanilang mga sinasabi. Pero ang kotse, may problema kasama yan. Bakit? Pag may kotse ka, paparehistro mo yan. Nakatingin na kayo sa akin. Di ba totoo? Motor, pinaparehistro Kailangan may lisensya ka. Kailangan may maintenance ka, pumutok ang gulong. Wala na, iwan na lang natin yan, bill time bago. Hindi naman ganun.
Ay, nasira ang makina, hayaan mo na lang, bili tayong bago. Hindi. Pag nasisira ang motor, Pastor Joby, mahirap ba? Mahirap. Nasisira yung pamasada mo, nasisira yung schedule mo. Minsan yung blessing, may problema ang kasama. Sabi nga, may responsibilidad na kasama. Kristiyano tayo, minsan ang hirap pumunta rito ng Sunday. Ito, hindi. Minsan nga, Bible study lang kami ni Pastora, yung Zoom, yung hapon ng Sabado, parang ayoko na eh. Nakakapagod. Yun yung katotohanan ng buhay. Hindi ko kayo sinasabi, Pastor, bakit nagiging mega ka? Hindi. Sabi nga kanina ni Apostol Pablo yun, di ba? Daranas kayo ng pagsubok. Bakit? Sabi sa John 10:10, the thief come to kill, steal, and destroy. Manggugulo yan. Trabaho niya yun. Bawa, gabi pa lang, si Ezra, bukas pupunta kami sa church po. Kidating lang tayo ng umaga, ay, sakit ng ulo ko. Minsan ganun, di ba? Minsan Sabado ng gabi, yung mag-asawa nag-aaway. Minsan may problema sa bahay. Bakit kaya problema? Lagi Sabado. O kaya Linggo ng umaga. Kasi yung kalaban naggugulo. Hindi ko tinataas ang kalaban dito Sinasabi ko ng katotohanan ng buhay. Kaya nga sabi, do your mission, whatever it takes. Nanggugulo talaga yan. At sa isang katuluwang naliligtas, kagaya kanina, nakapag-share tayo ng mabuting balita, pero yun ang sabi rito, libo-libo ang anghel ang nagdidiwang sa langit, tama? Bawa, may nasyaran si Brad Emmanuel, kasamahan niya, libo-libo ang anghel, nagdidiwang ka lang ito. Sabi, I tell you the same way, there will be more rejoicing in heaven than over a sinner who repents. Pag tumanggap kay Jesus, tumalikod sa kasalanan, nagdidiwang sa langit. Pero may problema yan. Yung mga demonyo, alialigid niya sa kanya. Bibigyan ko to ng problema para hindi to mag-church. Yun yung katotohanan ng buhay. May labang espiritualad. Kaya nga dapat nating ipag-pray. Ito, magandang balita. Tingnan natin sa nangyari sa buhay ni ng Moses. Ayan, sabi, may hadlang at kahirapan sa paghayag ng mabuting balita. Minsan nga, nandito na tayo, nagloloko yung sound system eh. Minsan nga, nandito na tayo. Sino pa yung kasama namin dito nun? Nawalan ng kuryente? Nangyari dito yun, nawalan ng kuryente. Wala lahat. Ginamit ko cellphone, tsaka Bible. Kaya dapat dala nyo lagi yung Bible nyo, tsaka yung mga mesenrahero, kabisado nyo dapat yung dito. Kasi hahad lang ang kalaban. Galak na galak ka, biglang parang ang binusa ng malamig na tubig. Pero ito maganda, sabi sa Acts 4. Ito pala sabi kanina ni Apostol Pablo, daranas tayo ng maraming kapigatian, maraming pagsubok, maraming problema. Yun yung katotohanan ng buhay. Amen. Yun ang katotohanan ng buhay, pero ito maganda. Sabi Exodus 23:33, sabi dito, nung pupunta na sila sa land of promised land, the land of the Amorites, Hittites, ito yung problema, ito yung mga giants eh. Pero ano sabi ng Panginoon? My angel will go ahead of you and bring you. Ano ibig sabihin? May problema ka, nandun na yung Diyos. May pagsubok ka, andun na si Lord. Amen. May pagdadaanan ka, nauna na si Lord. Meron kang gustong sharean, kung may diablo ron, nandun na yung mga anghel ni Lord. Amen. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob. Amen. Kaya dapat matuto mag-pray. Ano sabi sa Exodus 23? Balikan natin. I see, I'm sending an angel ahead of you. Inaantok-antok ka? Hindi, may angel na rin na gumigising sa'yo. Hoy, alas 5 na, bangon na, alas 8, church. Wag na kayong mag-away. Pagbabatiin na kayo. Bakit? Nandun na si Lord. Sa bawat problema, pagsubok na pagdadaanan ng Kristiyano, nauna na si Lord. Amen? Kaya walang dahilan para tayo panginaan. Amen? Daisy, wag ka mag-alala. Pagtayo mo, katabi mo ako. Amen? Gina, pag magpe-praise and worship ka, wag kang mag-alala. Ako, backup mo. Joey, pagtatayo ka, pag magpipreach ka mamaya, nasa unahan na ako, iniintay na kita. Amen? Ganon ang Lord. May problema ka, darating si Judith, huwag ka mag-alala, bago dumating si Judith, eto na yung pambayad. Amen? Ganon katapat ng Lord. See, I'm sending my angel ahead of you to guard you along the way. Sa pagsubok na pagdadaanan, nandun ang ating kasama. Amen? Ano sabi dito? Ano to? Along the way. Okay. Pag dumadanas tayo ng pagsubok, tandaan natin ito Laban lang.
tuloy lang. Amen? Kaya nga sabi, along the way. Ibig sabihin, along the way ng buhay natin, kasama natin si Lord. Amen? May problema ka ngayon, may karamdaman ka ngayon, ang sabi, ando na ako. Hinihintay na kita. Ang sabi dito, pay attention to listen to what He says. Ito nakakataka, tignan nyo. Sabi dito, magpapadala ng anghel. Do not rebel against Him. He will not forgive you. Tanong, sino nagpapatawad din ng kasalanan? Pwede ba magpatawad ng kasalanan ng anghel? Hindi. Sino lang pwede magpatawad ng kasalanan? Pero sabi rito, He will not forgive you. So, ibig sabihin, baka hindi lang si angel to. Baka si Jesus mismo yung nasa unahan. Amen? Tignan natin kung may verse na gano'n, ha? Sabi sa Matthew 20:20, and teaching them to obey. Ito yung assignment natin. Ano sabi ni Jesus? I have commanded you. Surely. Pag sinabing surely, 50-50 ba yan? Sigurado? O walang kwenta? 100%. Ano sabi? Surely I'm with you, Emmanuel. Will always. Ibig sabihin, pag magahayag ka ng mabuting balita, Emmanuel, andun ako. O Joby, pupunta tayo doon. Dang pupuntahan natin sila. Amen? Leonor, kasama mo ako kahit saan ka magpunta. Maghayag ka lang ng mabuting balita. Ano sabi ng Lord? I am with you to the very ends of the age. Daisy, huwag kang mag-alala. Share natin yung mga kamag-anak mo. Kasama mo ko. Amen. Ano ba yung kanta? Ang sabi nung ni Andre, kaibigan mo, kaibigan ko. Ang sabi ni Lord, kasama mo ko. Kasama mo ko. Kaya mga kapatid, kung may pinagdadaanan tayo sa buhay, nauna na si Lord, ayusin niya. Due date mo, Sabado, Martes pa lang, may pambayad ka na. Ikaw may karamdaman ka, akala mo hindi ka gagaling, on the way na. Amen. Ano problema mo, kapatid? Ang sabi ng Lord, nauna na ako. Kaya mga kapatid, huwag tayong manghina sa paghahayag ng mabuting balita. Huwag tayong manghina sa buhay na pinagdadaanan natin. Bakit? Nauna na si Lord. Bakit? Mahal kita. Yun lang naman simpleng salita. Kaya tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Amen? Sabi sa Deuteronomy 31:8, the Lord Himself, ayun na, ito na nga yung verse, sabi, the Lord. Sabi sa Matthew 28, sabi ni Jesus siya. Sabi sa Deuteronomy 31:8, the Lord Himself. Sino kasama natin? Angel lang ba o si Lord? Si Lord. Kaya mga kapatid, no, kung may mission na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, diba, minsan, diba, nagpupunta tayo sa jail, huwag tayong matakot. Nauna na si Lord. Amen? Mayroon kang problema pagdadaanan sa buhay na alam mo mabigat, huwag kang mag-alala. Nauna na si Lord. Bukas makalawa, sasabihin mo, grabe, kabadong-kabado ako nun, yun lang pala yun. Kasi bakit? Itinawid ka na ni Lord. Problemado kami dati. Pinagdaanan lang namin. Praise the Lord. Ano nangyari? Ikikwento mo na. Ay, may problema kang ano, taas natin kay Lord yan. Makita mo, bukas makalawa, sasabihin mo, thank you Lord, tapos na. Akala mo, laki-laki problema, yung pala wala lang. Bakit? Andun si Lord. Amen? Ay, sabi niya, I will not leave you, nor forsake you. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka iiwanan ni Lord. Amen. Hindi ka iwanan ng Lord. Amen. Sasabi sa Revelations 21:13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ando na sa Lord. Nauna na si Lord. Amen. Meron isang babae. Kristiyano siya. Matanda na siya. May kotse. Nag-pray siya kasi. Sino gusto ng kotse? Mag-pray. Ngayon, naiwan niya yung susi sa loob. Ngayon sabi niya, paano ba to? Di ba, pag naiwan yung susi sa loob, mahirap, nakasarado, nalak eh. Amen, si Pastor, naranasan mo ba? Yung kapatid ko, naranasan yun, naiwan yung susi sa loob, tawag siya tatay, tawagan yung tatay namin para dalhin yung susi. Ngayon nangyari, nag-pray siya, Lord, ang init-init dito, sabi niya, nandito ako sa barangay Kesyo, paano to? Bigla may dumating laking tao. Anong problema? Sabi niya, naiwan ko yung susi sa loob eh. Alam mo, yung mama, may kinuha lang, naghanap ng hanger. Sinundot, pak!
Ay, praise the Lord, ganun lang pala yun. Sabi niya, pagpalain ka ng Lord, anak, at ikay napakabuti. Nawa, patuloy kang gamitin ng Lord. Talaga nag-declare siya sa mama. Alam mo, iyak yung mama. Bakit ho kayo umiyak? Ang totoo lang yun, ex-convict ho ako. Gulat yung kalalabas ko lang ho sa kulungan. Pauwi pa lang ho ako. Ano bang kasalanan mo? Magnanakaw ho ako ng kotse. Alam niyo yung babae, bis matakot. Hallelujah! Ang galing mo talaga, Lord! Pinadala mo yung expert. Yung expert magbukas. Alam niyo, minsan nakala niyo problema eh. Pero hindi niyo alam, blessing pala ng Lord. Amen? Kaya pag may mission ka, it's an opportunity for God to bless you. Pag may problema ka, ang laki ng problema ko. Bukas makalawa answered prayer ito. Amen? Pag may problema pag nagdadaanan, mas maraming way si Lord na ipagpalain ka. Bukas makalawa, hindi matapos-tapos yung Thanksgiving prayer mo kasi lahat ng problema inayos ng Lord. Kung walang problema, walang ayos si Lord. Boring yun. Kamusta? Mayaman ako, wala akong sakit, okay yung pamilya ko. Nag-round the world nga kami, pero hindi masaya. Bakit? Wala si Lord. Pag nandun si Lord, may kwenta ang buhay. Kalapit mo yung sarili mo, may kwenta ba ang buhay mo? Pag may kwenta ang buhay, may kwento dapat ang buhay. Ano kwento ng buhay? Amen? Dapat si Jesus ang laman. Tandaan! 1, 2, 3. Ay, tulog yung iba, walang Diyos. Ulit. 1, 2, 3. Yan. Tandaan, God is with you. Minsan kala mo problema, expert pala padadala ng Lord. Amen? Okay, number 3, know Jesus. Dapat kilala natin yung Jesus na ating kwento sa pamilya, sa kaklase, sa kamag-anak. Hindi ka pwedeng mag-share kung hindi mo siya kilala. Tandaan, hindi mo pwedeng ibigay isang bagay kung wala ka. Tama po ba? Paano may kikwento yung kabutihan ng Jesus kung wala kang kwento? Wala kang kwenta. Alam niyo, pinakamadaling evangelism? Testimony mo. Tama ba? Si Sister Dang nagpasalamat, answered prayer. Tama ba? Yun! Kwento mo yung sa kaklase. Sa kapitbahay mo. Alam mo, si Lord ang buti. Isang araw ganito, tapos nag-pray kami, tas ayos na. Amen. May kwenta ang buhay. Pag may kwento ka ng kabutihan ng Lord sa buhay. Amen. Tandaan si Jesus. Sabi nga sa Acts 20:24, sabi dito, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin matapos ang gawin tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Amen. Si Apostol Pablo, ang kwento ng buhay niya, si Jesus. Walang kwenta ang lahat, si Jesus lang. Amen. Kaya laging bida, si Jesus. Sabi sa Philippians 3:9, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Our life is all about Jesus. Di ba? Sabi nga nung kanta, Jesus, you're the one. Kalimutan ko yung kanta. You're the only one that I could live for. One way pala yun. One way, tama. One way. Jesus. Tama mo, mag-worship leader na rin si Sister Daisy. Amen. Diba? You're the only one that I could live for. One way. Tama, hindi nyo alam. Ulit. One way. Tama nyo? Jesus lang tal. You're the only one that I could live for. One way. Jesus. Si Jesus lang. Pag si Jesus na usapan, praise the Lord. Pag si probinsyano usapan, walang katapusan. Amen? Sabi sa Philippians 1 sa Amplified Version, for me to live is Christ. He is my source of joy, sabi ni Pablo. My reason to live and to die is gain, sabi niya, for I will be with Him eternity. Sabi niya, pag nabuhay ako kay Kristo, pag namatay ako kay Kristo. Ang sense ng buhay ko kay Kristo. Pastor, di naman mag-aaral yung anak ko. Hindi. Kaya nga magiging engineer yung anak mo, Joby, kasi kay Jesus Ang ipapahayag niya si Jesus. Kaya magiging pastor yung anak mo, Daisy, kasi ipapahayag niya sino? Si Jesus. Kahit magdo-doktor pa si Ezra, si Jesus pa rin na matapos. Amen? Ganun, di ba? Kasi di rin siya magdo-doktor, IT yata siya. Amen? Our life is all about Jesus. Amen. Kaya ka nag-aaral mabuti para mapuri si Jesus.
Yung mga anak natin, it's all about Jesus. Anak mo ba yan, sis? O, tamo, parang anak mo lang. Amen. Anong pangalan? Praise the Lord, kagandang pangalan. Yang apo ni sister, it's all about Jesus. Kung magmo-model yan, sabihin niya rin sa ano, di ba? For me, to live is Christ. To die is gain. Di ba? No? Di ba? It's all about Jesus. Amen. Kasi sabi nito, our mission is to make Jesus known. Amen. Lahat ng galing natin, lahat ng meron tayo, it's all about Jesus. Alam ko kung gwapo lang ako. Natawa kayo. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Merong isang matanda, may mission sila, ngayon nagpe-pray siya. Talagang nag-ano siya, alam niyo FEBC, ano yun, radyo ng mga Christian, nag-ano siya, sabi niya, Pastor, papray ako on air. Bakit? Meron po kasi kami mission. Maghahayag po kami ng mabuting balita sa isang lugar na to. Kailangan po namin ng mga volunteers, kailangan din po namin ng mga ipamimigay. Sabi gano'n, para po mas marami pong matulungan yung mission. Pinag-pray. Ngayon may nakikinig, atheist. Alam niyo atheist? Atheist, taong hindi naniniwala kay Lord. Sabi niya, ngayon ko patutunayan, walang Diyos. Sabi niya, mayaman siya, talagang mayaman. Punta siya ron. Talagang nagbigay siya isang truck, talagang mga pagkain, bigas. Ngayon, di mission na, mission. Di, tuwan-tuwa yung matanda. Pinapakilala ko po sa inyo, si Don Pepe. Siya po yung nagbigay ng isang truck na mga bigas at saka mga groceries. Di palakpakan yung mga tao. Purihin po natin ang buhay ni Pepe. Aprahin natin ng Lord sa buhay ni Don Pepe. Sabing ganon. Don Pepe, baka po may masasabi kayo. Alam niyo sabi ni Don Pepe, hindi totoo may Jesus. Sa akin galing yan. Sabi niya ganun. Ako hindi ako naniniwala kay Jesus, pero ako nagbigay niyan. Kaya ako yung magaling. Mga tao talagang alam niyo yung matanda. Sabi niya gano'n. Praise the Lord, hallelujah. Sabi niya, gulat kayo yung mga praise the Lord, hallelujah pa siya. Bakit? Sabi niya, ba't nag-praise the Lord? Kahit demonyo, kaya gamitin ni Lord. Amen. It's all about perspective. It's all about perspective. Ang tanong, ano nakikita mo sa buhay mo ngayon? Kabutihan ba ni Jesus o problema? It's all about Jesus. Tama yung matanda, nag-hallelujah kahit pinadala na ng expert magnakaw. Yung isa, pinadala na ng jablo na yata yun. Pero expert, ang tingin niya pa rin, si Jesus. Amen? Kaya sabi ito, and then empower others. Palakasin mo. Sabi kanina, di ba? Pray, pray, pray. Di ba kanina sabi nila, nagpapalakas sila, nagpe-prayer and fasting sila. Amen? Sabi ito, pinalalakas nila ang loob. Kaya maganda may face-to-face di ba? Nakikita natin yung kagandahan at kagwapuhan ng bawat isa. Nakikita natin yung glory ng Panginoon sa buhay nila. At pag-pray natin, mamaya, pag nag-closing prayer, we're praying for each other. Amen? Kaya pinalalakas nila ang loob. Mga kapatid, yung totoo lang, pag umatin pa ng gathering na ganito, lumalakas ang loob? Amen. Bakit? Kasi si Jesus yung nagpapalakas ng loob, hindi yung pastor. Hindi yung kapatid na tumatayo, ginagamit sila ng Lord. Merong dalawang pasyente. Ngayon, yung isa nega kasi walang dumadalaw sa kanila. Walang dumadalaw. Nandun siya sa dulo, yung isa nandito. Sabing gano'n, sabi niya, ang lungkot ng buhay ko, hindi pala ako dinadalaw. Sabi gano'n. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi gano'n, nakikita ko. Sabi niya, doon sa labas, ang saya-saya. Sabi niya, may mga bata. Tapos ang daming puno. Sabi niya, paglabas natin, doon tayo. Sabi niya, sabing gano'n. Buti ka pa, nakikita mo yun. Ako, nandito, wala akong makita. Sabi niya, kasi dito ako sa gilid. Hindi, sabi niya, dapat masaya ka, magpagaling ka kahit walang dumalaw sa'yo. Kasi si Lord, mabuti yan. Tsaka maganda yung sa labas, mababait yung mga doktor. Lalo na pag tumingin ka rito sa bintanang to, ganyan. Nakakaingit ka naman, sabi niya, buti ka pa, nakikita. Hindi, huwag ka maingit, sabi niya. Kasi si Lord talaga, mahal ka. Talagang pinapalakas niya yung loob. Alam niyo, isang araw, narinig nung malungkutin, may nilalabas na stretcher. Nurse, ano nangyari? Sabi gano'n. Ay, namatay na ho yung kasama niyo sa kwarto. Bakit? Matanda na ho yun Sabi niya gano'n. Ay, ganun ba? Ako, malulungkot na ako dito. Hindi bali. Palabas na rin ho kayo. Pwede ho mag-request, sabi niya doon sa mga nurses. Pwede ho palipat niyo ako dyan sa yung dati niyang lugar.
Sige ho. Sige ho. Sabi niya gano'n. Nung nandun na siya, excited siya. Alam niyo bakit? Kasi gusto niya makita yung bintana na magandang puno, na magandang park, na mga bata. Pagtingin niya ngayon, bakit pader to? Pagtingin niya bintana, pader. Wala pala makikita rito eh. Sabi niya, makamaliho yata to. Sabi niya, saan yung bintana rito? Sabi niya sa mga nurses. Kasi sabi ho nung kaibigan ko, maganda rin sa labas, may park, may mga puno, may mga bata. Sabi niya, masaya daw pag tumitingin siya. Sabi ganun ng nurse. Imposible ho yun. Imposible kasi may wall eh. Imposible ho talaga may makita siya eh. Bakit ho? Bulag ho siya. Ba't niya ginagawa yun? Kasi pinapalakas niya yung loob. Sinungaling siya? Hindi. Kasi sa mata niya, nakikita niya maganda ang gawa ng Diyos. Amen? It's not a matter of what you see in your surrounding. It's a matter who you see and who you are focused on to. Amen? Hindi yung paligid mo yung nangyari sa iyo. Ang tignan mo, sino si Jesus sa buhay. Amen? Dapat kagaya tayo ng bulag. Wala nang nakikita. Pero sa isip niya, nakikita niya si Lord. Nakita niya yung kabutihan ng Lord. Amen? Biro mo, pinapalakas niya yung loob niya, mas bulag pa pala siya. Ikaw kapatid, nakapagpalakas ka ba ng loob ng iba? Tingnan mo yung katabi mo kung lalakas ang loob mo pag nakikita mo siya. Natawa. Amen? Tandaan, pray for the mission. Huwag maging konsumisyon. Amen? Huwag maging konsumisyon. Amen? Kaya, pray for the missionaries. Ibig sabihin, pray for each other. Kilala mo ba yung katabi mo? Pag-pray mo. Amen? We have a commitment to each other to pray. Amen? Okay. So, yun yung ating mission. Yun yung ating tatlo. Una, focus. Pangalawa, grow. Pangatlo, tignan natin yung summary. Hindi pa pala ako tapos. Acts 14:23. Nagtalaga sila. Ibig sabihin, dinisciple nila isa't isa kasi according to their gifts. Parang ginagawa natin yung dito, ikaw dito, ikaw dito. Sa ginagawa natin to, hindi dumadali yung gawain namin bilang pastor at pastora. Gumagaling kayo. Gumagaling tayong lahat. Amen? Lahat tayo Pansinin nyo, pag tayo ka na ng tayo dito sa harapan, bukas makalawa, pinapagaling ka na ng pinapagaling. Padali na ng padali. Amen po ba? Lalo tayo nasasanay. At bukas makalawa, hindi mo alam kung dito ka gagamitin ng Lord, okay lang. Kung gagamitin ka sa iba, okay lang din. Ang mahalaga, kahit sa kadali ng Lord, ready ka. Kaya nga tayo nagdi-disciple. Amen? Ito din, nagtalaga sila at nanalangin sila. Amen? Matthew 9:37-38. Then he said to the disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Marami diyang kailangan sharean. Kaya sabi, pray earnestly para magkaroon tayo ng manggagawa. Mga kapatid, hindi kami nag-i-invite na dumami to para dumami to. Kaya namin gustong dumami tayo dito para maraming maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? It's not for us. Andakan ng church sila. Hindi ganun yun. Kung konti man tayo rito, ang mahalaga, lahat tayo ginagamit ng Panginoon. Amen? Lahat tayo dito disciple, lahat tayo dito nagmi-mission, lahat tayo dito ginagamit ng daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? At pag ikaw dinadaanan ng daluyan ng pagpapala, ibig sabihin, ikaw yung unang pinagpala. Amen? Kaya sabi ito sa Romans 8:31, who then is the one who condemns? No one, Christ Jesus who died. Sabi ito, it is the right. Asa si Jesus pala? More than that, who was raised to life? Jesus is in the right hand of God who is interceding for us. Asa daw si Jesus? Nasa langit, nagpe-pray para sa atin. Kung si Jesus hanggang ngayon nagpe-pray para sa atin, dapat tayo rin nagpe-pray para sa isa't isa. Ang tanong, pinagpe-pray nyo ba yung katabi mo? Pinagpe-pray mo ba yung kamag-anak mo? O, diretsuhan na, pinagpe-pray nyo ba yung pastor nyo? Kapal na mukha. Amen? Dapat ganun, dapat nagpe-pray tayo sa isa't isa. Amen? Alam nyo, dalangin namin pastora, balang araw lahat kayo maging pastor at pastora. Amen? Susunod kayo naman yung magkakaroon ng mga tupa. Amen? Bakit? Yun ang gusto ng Lord. Di namin gusto rin namin yun kasi yun ang gusto ng Lord. Amen? Jesus is interceding for us. Sabi nga nung kata, Jesus is fighting for us. Diba? Hindi ko na alam yung susunod. Amen? Pinagdadasal mo ba ang iyong misyon? Wala yata.
Okay, sa mga ginagamit na ng Lord, are you praying for your mission? Amen. Pag-pray mo. Pinagdadasal mo ba yung kamanggagawa? Dapat pinagdadasal natin. Kung yung asawa mo, kagaya ni Sister Gina, dapat pinagpe-pray niya lagi si Pastor Joby, si Sister Daisy, dapat pinagpe-pray niya lagi si Brad Emmanuel, di ba? We always praying for them. At ganun din yung asawa, kasi yung mga babae, may kanya-kanyang mission din yan, di ba? Mission group. May mga ladies talk, kumbaga. May mga marites na nagmamarites ng kabutihan. Mari anong latest? Ay mabuti si Jesus. Yun ang isi-share. Amen? Kaya sabi ito, pray for the mission. Pray for the mission. Amen? And then, how to accomplish your mission? Number 1, letter M, minister. Minister for others. Gamitin mo, magpagamit ka. Pangalawa, act your assignment. Kahit anong mangyari, gawin yung pinapagawa sa'yo. Bakit? Gagamitin ka ng Lord ng malakas. At pangatlo, know Jesus. Ang sentro ng mensahe, si Kristo. Ang sentro ng kanta, si Kristo. Ang sentro ng iglesia, si Kristo. Amen? Sinong magaling? Si Jesus. Sino ang Diyos na pagligtas? Si Jesus. It's all about Jesus. Kaya nga sabi nyo ka, one way, Jesus. You're the only one that I could live. Or sabi nga nung kanta na alala ko, with Christ in my vessel, I can sleep on the storm. Kami nata ni Pastor Joby lang nakakaalam niya. With Christ in my vessel, I can sleep on the storm. Tama ba? Yung mga bata, kinakanta nun yun. Kinakanta niyo ba yun? Parang kami nga lang talaga ni Joby nakakaalam. Hindi na raw nila alam. Pangatlo, then empower. Empower others. Palakasin sila sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin. Amen? Okay, so, ano sabi? Make disciples. Make disciples. So sabi dito, this is our assignment. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tandaan, pag may nagsabi ka, in-invite nyo ka, punta naman tayo sa church, dali, para ganyan. Ayoko doon, masusunog ako. Talaga masusunog ka pag wala sa si Jesus. Tama ba? Talaga masusunog sila pag wala si Jesus. Hindi ka masusunog sa church, papupunog ka sa impyerno. Kaya kailangan nila si Jesus. Pag may nagsabi sa yung gano'n at kaya mo lang masabi, talaga masusunog ka, Brad, pag hindi mo kinilala si Jesus. Amen? E sabi dito, make disciples. Merong isang kwento, no? Merong isang minero. Merong minero, pangalan niya si Rod. Ngayon, itong si Rod, every time nasa church. Umiiyak. Sarado yung church, nagpupunta siya ron, luluhod siya ron. Siguro sa isang araw, 4 na beses nakaluhod doon, iyak siya ng iyak. Tapos, sabi niya gano'n, nung hindi na nakatiis yung pastor, pinuntahan niya, sabi niya, Brad, ba't lagi kang nandito? Alam niyo, nagpapasalamat lang ako kay Jesus kasi unang-una nga, niligtas niya ako sa aking kaluluwa. Alam ko, ako'y biyaheng langit. Pangalawa, niligtas niya ako nung muntik gumuha yung minahan, kasi may minahan sa lugar nila. Kaya every time na may pagkakataon ako, gusto ko nandito ako sa bahay niya, dinadalaw ko siya. Sabi niya ganun. Lalo na ngayon, nag-iisa na ako sa buhay. Siya yung kaibigan ko na talagang nandyan, hindi ako iiwan. Ganun siya. So, every time nandun, umiiyak, masaya, nandun siya lagi. Talagang ganun niya, pinakita sa buhay niya si Jesus. Isang araw, na-hospital si Rod. Ngayon, alam nyo, nakakalungkot. Kasi nung pumunta yung pastor, dinalaw. Sabi ng mga nurse, alam nyo, sa totoo lang, pastor, naiya kami, naaawa kami kay Rod, wala man na dumadalaw. Hindi, uulila na nga yan. Sabi niya, wala siyang kamag-anak daw dito. Sabi ba? Pero alam nyo, itong si Rod, kakaiba. Laging masaya. Walang dumadalaw, masaya. Oo, dahil sabi niya, lagi raw nandiyan si Jesus. At yung kanyang kasayahan, nakakainganyo, sabi niya ganon. Puntahan mo siya. Punta nga sa pastor, Rod, kamusta na? Okay ka naman? Ay, pastor, sabi niya, saya-saya ko. Bakit? Si Jesus nandito kanina. Sayang di kayo nag-abot. Sabi nga nun. Pero mula nang na-hospital ako, dinadalaw niya ako lagi. Sabi niya talaga, oo, kasi daw, lagi ko raw siyang dinadalaw. Sabi nga, ganun ba?
Oo, tuwan-tuwa ako. Sabi niya gano'n. Kaya ginagawa ko, yung mga nagpupunta rito, sinasabi ko, mahal kayo ni Jesus, mahal kayo ni Jesus, mahal kayo ni Jesus. Pinagpipray ko sila, kaya man umiiyak nga sila eh. Sabi gano'n. O ikaw, kamusta ka naman? Okay lang ako, pastor. Magaling na ako, pinagaling na ako ni Jesus. Tsaka nandito si Jesus. Ganun siya, alam mo, umiiyak yung pastor. Grabe naman yun, wala nang dumadalo, masaya pa. Kasi si Jesus daw. Alam niyo, namatay siya. Namatay si Ron. Pero alam niyo, yung mga nurse tsaka yung mga nandun, masaya. Bakit? Kasi raw, nung namatay si Ron, ang saya-saya. Ang huli sinasabi niya, Jesus, malapit na kitang makasama lagi. Amen. At mula raw nun, yung hospital na yun, nagbago. Bakit? Dahil ginamit si Lord. Ginamit nila si Ron para mahayag yung kabutihan ni Jesus. Amen. Biro mo siya ulila na masaya pa rin. Bakit? Kasi alam niya si Jesus. Mga kapatid, dalawin niyo lagi si Jesus. Kausapin natin lagi si Jesus. Magugulat kayo. Lagi niya rin kayo makakausapin at sasamahan. Amen? Kaya mga kapatid, make disciples and make Jesus known. Palakpakan natin Panginoon. Makakayo na tayo. Sige tayo dito ngayon. Manalangin. Kailangan nga pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Salamat Panginoon sa isang umaga na naman na pinaalala mo sa amin kung anong dapat namin gawin to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son,